Paano mo babaguhin ang ugali mo? Paano mo babaguhin ang sarili mo? Paano mo iiwan ang iyong mga bisyo? Paano mo babaguhin ang masama mong ugali? Paano mo pipigilan ang iyong sarili upang hindi ka magkasala? Napakahirap kasi na magbago. Sa totoo lang, maraming tao ang nagtatanong kung paano babaguhin ang kanilang sarili. Maraming tao ang nalulung sa pagsusugal, sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pag-abuso sa droga. Kaya para sang ayunan ka ng Diyos, kailangang ihinto mo ang masasamang bisyo na ito. Magagawa mo ito sa tulong ng Diyos at ng kapangyarihan ng kanyang nasusulat na salita. May 3 na kailangan nating gawin para tayo ay tuluyang magbago para sa mabuti at para sa mas banal. Number 1, itigil mo na ang dati mong ginagawa. Mahirap man ihinto ang mga gawaing nakasanayan mo, pero magagawa mo ang mga pagbabagong ito sa tulong ng puspusang pananalangin at pag-aaral ng Biblia. Nakilala natin ang Diyos at mahal natin siya. Kaya naman, gusto nating gawin ang nakalulugod sa Kanya. Pero sa kabila niyan, dahil hindi tayo perpekto, hindi natin kayang palugdan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Katulad tayo ni Apostol Pablo na nagsabi, dahil alam ko na sa akin ngang di perpektong katawan ay walang anumang mabuti. Dahil gusto kong gawin ang mabuti, pero wala akong kakayahang gawin iyon. Mahihirapan kang magbago dahil palagi mong iniisip ang mga dati mong ginawa. Hindi mo matitikman ang bagong buhay dahil nasasarapan ka na sa dati mong buhay. Kung nakatikim na ng lumang alak ang isang tao, hindi na niya gugustuhin uminom ng bago dahil sasabihin niya, masarap ang luma. Para magbago ka, kailangang hintuan mo ang pagkababad mo. Hintuan mo ang pag-inom mo, paninigarilyo mo, pamumuhay mo sa luma. Doon sa dati mong ginagawa, ihinto mo na ang makasalanang mga gawain. Pero huwag ka namang mag-expect na hindi ka na magkakamali o hindi ka na magkakaroon ng maling motibo at hilig. Kasi sa totoo lang, may ilang kahinaan na kailangang paglabanan ng maraming taon. Pagsikapan mong malabanan yon, kailangan mong ihinto ang paggawa ng mali. Kasi alam mong mali yon, habang ikaw ay nananatili sa dating sitwasyon, hindi ka magbabago. Dahil sarado ang iyong mga tenga, hindi ka nakikinig ng mabuting payo na galing sa Biblia. Kahit gusto mong magbago, hindi ka magbabago kung ayaw mong itigil ang nakagisnan mo. Kung gusto mong magbago, kailangan mong ilayo ang sarili mo sa mga sitwasyong hindi maganda. Siguradong makakagawa ka ng kasalanan kung nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Paano ka titigil sa online gambling kung may mga gambling apps ka sa phone mo? Paano ka titigil sa pagsasabong kung palagi kang pumupunta sa sabungan? Paano ka titigil sa pagtaya kung may numero kang hinahawakan? Katulad rin yan ng pagda-diet. Paano ka magda-diet kung ang daming pagkain sa ref? Siyempre, mamotivate kang kumain. Paano ka titigil sa panunood ng pornography kung palagi kang nagbabrowse ng internet tapos binibisita mo pa ang mismong website? Hindi ka magbabago kung hindi ka lalayo sa sitwasyong ayaw mo na. Kung nananatili ka sa sitwasyong ayaw mo, yang sitwasyon na yan ang hahatak sa'yo sa kasalanan. Para magbago ka, kailangan mong alisin, ilayo, putulin ang iyong ugnayan sa mga bagay na yon. Itigil mo na ang mga ginagawa mong alam mong kasalanan sa mata ng Diyos. Number 2, gumawa ka ng panibagong bagay. Siyempre, hininto mo na ang iyong dating ginagawa. Ito na ang kasunod. Gumawa ka ng panibago at mabuting bagay na kaayon sa batas ng Diyos. Kung magsisisi tayo at hihingi ng tawad sa Diyos, salig sa napakahalagang paglalaang ito, makatitiyak tayo na mananatili tayong kaibigan niya. Siyempre, hindi tayo nagbubulag-bulagan na lang sa ating mga kahinaan. Para manatiling kaibigan ng Diyos, kailangan tayong magsikap na lalo pang tularan ng Diyos at taglayin ang uri ng pagkatao na nais niya. Pagsikapan nating kontrolin ang ating mga kahinaan. Kailangan tayong patuloy na maibalik sa ayos. Hindi ka magbabago kung wala kang mahahanap na bagong gawain. Wala ring taong naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ginawa niya ito, papuputukin ng bagong alak ang sisidlang balat
matatapon ang alak at masisira ang sisidlang balat. Kaya sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. Nakuha mo naman siguro ang punto, di ba? Hindi ka pwedeng mag-isip ng panibago kung ginawa mo pa rin ang dati. Kailangan mong gumawa ng panibago at iwan mo ang dati mong ginagawa. Hindi natin masisisi ang mga nalululong sa sugal, ang mga taong puno ng bisyo. Kasi ang iniisip nila, kung ihinto nila ang mga gawain yon, magiging boring ang kanilang buhay. Wala na silang libangan. Diyan dapat papasok ang bago mong gawain. Ipalit mo sa dati mong gawain. Halimbawa, napakataba mo na. Alam kong gusto mong pumayat, pero hindi mo kinakain ang bagong pagkain na magpapaslim sa'yo. Kinakain mo pa rin ang iyong nakasanayang pagkain. Dapat ang bago mong gawin ay kumain ka ng healthy foods. Dapat physically active ka upang makita mo ang pagbabagong ninanais mo. At hindi yun boring dahil mai-excite kang makita ang bago mong katawan. Hindi mapapahinto ng mga tao ang kanilang bisyo kung wala silang ipapalit na bago. Kailangan ang patuloy na pagsisikap para ikaw ay maibalik sa ayos at makapagpakita ng bagong personalidad. Pinaalalahanan ni Pablo ang kanyang mga kapananampalataya. Tinuruan ko kayong alisin ang inyong lumang personalidad na naaayon sa dati ninyong paraan ng pamumuhay at pinasasama ng mapandayang mga pagnanasa. At dapat na patuloy ninyong baguhin ang takbo ng inyong isip at isuot ang bagong personalidad na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matuwid at tapat. Ibig sabihin, ang pagbibihis ng bagong personalidad ay isang patuluyang proseso. Tulungan mo ang mga kakilala mong gustong magbago. Number 3, sumama ka sa mga mabubuting tao. Kahit binihisa na natin ang ating sarili, kahit iniba na natin ang ating lifestyle, hindi pa rin tayo magbabago kung sumama pa rin tayo sa mga taong may ginagawa na ayaw mo nang gawin. Dahil sila ang hahatak sa'yo na maibalik ka sa dati mong landas. Kailangan mong maghanap ng bago at mabubuting kaibigan dahil sila ang tutulong sa'yo na magbago ka ng patuluyan. Ang dami ko nang naririnig ng mga taong gustong magbago sa buhay pero walang nangyayari dahil walang planong magbago ang mga taong nakapaligid sa kanya. Bad influence yan. Ang daming negatibo sa paligid at mahahawa ka sa ganyang mentalidad. Ayaw mo ng manigarilyo tapos nalalanghap mo ang usok ng sigarilyo ng kaibigan mo. Hindi ka ba matutokso sa amoy ng usok? Hindi mo mapipigilan ang iyong sarili sa ganyang sitwasyon. Habang tinitiis mo na umiwas, ang nasa tabi mo naman ay walang pake. Kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, kailangan mo ng bagong kaibigan na hindi bisyoso. Pumili ka ng kaibigang nagmamahal sa Diyos. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kailangan natin ang marubdob na pagsisikap para malinang ang makadiyos na mga katangian. Inaasahan ng Diyos na magsisikap tayong kontrolin ang ating pag-iisip at damdamin. Sa paggawa nito, nakadarama tayo ng kasiyahan dahil nakikita nating patuloy na binabago ng Biblia ang ating buhay. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, walang bagay ang imposibleng gawin. Kapag kasama mo ang Diyos, pinapalakas at pinapasaya niya tayo dahil siya ang source ng positivity. Kung nakapokus ka sa Diyos, hindi magiging boring ang pagbabago mo. Tandaan mo yan. Kung ang buhay mo ay diretso lang sa Diyos, hinding-hindi ka malulungkot. Siyempre may tatanong mo, bakit nalulungkot pa rin ako? Kasi wala ka sa focus. Kung saan-saan na lang pumupunta ang iniisip mo. Nakapokus ka sa mga problema mo. Nakapokus ka sa mga tsismosang tao. Nakapokus ka sa sakit mo. Nakapokus ka sa kahinaan mo. Natatakot ka kung kailan ka mamamatay. Kung nakapokus ka sa Diyos, hinding-hindi ka malulungkot. Alam mo ba ang dahilan kung bakit may mga adik? Bakit may mga hindi loyal sa relasyon? Dahil kalungkutan ang nananahan sa kanilang puso. Depressed sila. Sobrang stress nila. Ginawa nila ang mga bagay na hindi pwede dahil yun ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang buhay. Kapag sila ay magkakaroon ng mabuting kaibigan, makakawala sila sa madilim na sitwasyon. Tandaan mo, may epekto sa atin ang mga kaibigan natin. Kaya mahalagang piliing mabuti ang mga kaibigan natin. Kung mahal natin ang mga nagmamahal sa Diyos,
makakasama natin ang mga taong makakatulong para makapanatili tayong tapat sa Kanya magpakailanman. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang magpasya. Kung pipiliin nating gawin ang kalooban ng Diyos at magsikap tayong gawin ito, na ipapakita nating mahal natin ang Diyos at magsisikap tayong gawin ito at nais natin siyang mapalugdan. Kaya kapag kusang loob at puspusan nating sinisikap na itaguyod ito, natutuwa ang ating maibigin at mapagpahalagang Ama sa langit. Kaya kung ang sino man ay kaisa ni Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Lumipas na ang mga lumang bagay at may mga bagong bagay na umiral. Ikaw lang ang gumagawa ng meaning sa buhay mo sa pamamagitan ng mga iniisip mo at ginagawa mo. Kailangang may matutunan ka sa buhay mo upang mas madali kang makaabante. Kung nandyan ka pa rin sa madilim na sitwasyon ngayon, ikaw na ang may problema. Hindi na kasalanan ng ibang tao kung bakit nandyan ka pa rin. Itigil mo na ang paninisi. Tandaan mo na ikaw ang may kontrol sa buhay mo. May choice ka kung ano ang gagawin mo. Kung nabibigo ka dahil may nagawa kang hindi tama, ikaw na ang may kasalanan. Nakuha mo ba ang punto? Number 1, mag-focus ka sa sarili mo. Kailangang hanapin mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, alamin mo ang iyong potensyal. Tandaan mo rin na hindi ka dapat magmadali sa buhay. Living your life to the fullest is a process that will take your whole life to develop. Huwag kang magalit sa sarili mo at huwag kang magalit sa sitwasyon mo kahit hirap ka na sa buhay. Mag-focus ka lang sa kakayahan mo. Huwag kang mag-focus sa mga kakulangan sa buhay mo. Natural lang ang kabiguan sa buhay. Identify the things that you want to achieve. Set goals to define a path for yourself. Pero hindi ibig sabihin na kapag nakapokus ka na sa kalakasan mo, wala ka na rin tiwala sa lakas o sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin ang unang Kronika 16:11. Hanapin ninyo ang Diyos at umasa kayo sa lakas niya. Because the good news is, when you focus on God's strength, you become stronger. Number 2, maging tapat sa iyong sarili. Ang pagiging tapat ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kapag hindi kasi tayo tapat o tunay sa ating sarili, parang pinipigilan din natin ang ating sarili na matuto at umunlad. Kapag hindi tayo tapat sa iba, masisira natin ang tiwala ng ibang tao sa atin. May negatibong epekto rin sa atin kung hindi tayo tapat sa sarili natin. Kung pinipeke natin ang ating sarili. Pero alam ko na minsan nagsisinungaling tayo sa iba. Minsan nagsisinungaling din tayo sa sarili natin. Halimbawa, umaas na tayong hindi naiinggit, pero naiinggit na pala tayo. Nagsinungaling na nga tayo sa iba, mas lalong nagsisinungaling tayo sa ating sarili. Minsan nagsisinungaling tayo kasi ayaw natin silang masaktan kung malaman nila ang katotohanan. Minsan mahirap magpakatotoo, pero ito ang paraan para gumaan ang ating buhay. Dapat magpakatotoo ka. Number 3, tanggapin mo ang iyong sarili. Aminin na natin, napaka-busy natin sa kakatingin o kakahanap ng mga kulang sa atin. Kung ano ang dapat baguhin sa atin. Spending all your time focused on what you don't like means you are not able to focus on your future. Make a conscious decision to learn to love yourself. Love yourself just as you are. Basahin natin ang Kawikaan 19:8. Ang nagsisikap magkaroon ng unawa ay nagmamahal sa sarili niya. Ang nagpapahalaga sa kaunawaan ay magtatagumpay. Marami kang magagawa. May kakayahan ka. Mag-focus ka sa kakayahan mo, hindi sa mga kabiguan mo. Number 4, challenge negative self-talk. Negative self-talk and self-criticism don't help you become a better person and don't help you achieve your goals. Try self-kindness and self-compassion. Kung palagi mo nalang pinapansin ang mga ayaw mo sa sarili mo, itwist mo kaagad ang iniisip mo. Kung iniisip mong talunan ka, ang dapat mong isipin ay kung ano ang dapat mong matutunan upang manalo. Pansin mo naman, di ba, na madali lang tirahin ang ating sarili. Ang daming negatibong salita na nabubuo sa ating isipan. Kung iniisip mong bobo ka, hindi totoo yan. Hindi ka lang handa. Sometimes, we entertain negative thoughts because of what others have said to us. We have been called stupid, ugly, or worse, when we hit a low point in our lives, these are the very words we hear in our minds. However, God's word affirms our value and worth. We were created for a divine purpose, and God knows how to use our weaknesses to bring strength. By memorizing and meditating on Scripture, we can renew our pattern of thinking
to reflect what God says rather than what man has said. Number 5, umabante ka pa rin. Kahit anong mangyari, huwag kang tumigil sa iyong paglalakbay. One of the reasons we become frustrated is that we expect things to stay the same. Life is full of change. Open yourself to the processes of change and growth and learn to adapt to the new situations and challenges that happen. Huwag kang huminto at maghintay na lang. Salubungin mo ang pagsubok mo. Harapin mo. Huwag kang matakot. Basahin natin ang Josue 1:9. Lakasan mo ang loob mo at magpakatatag ka. Huwag kang masindak o matakot dahil kasama mo ang Diyos saan ka man magpunta. Lumabas ka sa lugar na nakasanayan mo. Mas marami kang matutunang bago sa labas ng iyong comfort zone. The more you are willing to challenge yourself, the more comfortable you will become with new experiences. Alam kong natatakot kang humarap sa maraming bagay, lalo na kung hindi ka pa sanay sa bagay na yon dahil natatakot kang mabigo. Pero kung hindi mo itataya ang buo mong lakas, pagsisisihan mo yan sa huli. Getting out of your comfort zone occasionally can also help you develop the flexibility you need to deal with life's unexpected roadblocks. Paisa-isang hakbang lang hanggang makarating ka sa tuktok. Hindi naman ito kompetisyon na kailangan mong magmadali. Di bali ng mabagal, basta't hindi ka lang huminto. Subukan mong gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Number 6, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nakasanayan na kasi natin na piliting gawin ang mga bagay kahit hindi naman natin kagustuhan. It can cause a lot of dissatisfaction and grief. Eliminating this from your life can help you live more fully. Halimbawa, sinasabi mong, gusto kong pumayat. Teka lang, gusto mo ba talagang pumayat? O ginusto mo lang dahil sinabihan ka palagi na mataba ka? Kita mo yan? Hindi ka nagpapayat para sa sarili mo. Nagpapayat ka para hindi ka na masabihan na mataba ka. Napipilitan ka lang dahil pinunan nila ang anyo mo. Magtakda ka ng layunin, lalo na kung ano ang meaningful para sa'yo. Hindi para mapalugdan ang mga tao o ano ang demand nila sa'yo. Number 7, tanggapin mo ang kabiguan. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong buhay, sunggaban mo ang mga pagkakataon. Go after what you want. But sometimes, these things don't go the way you'd hoped. Tanggapin mo pa rin ng buong buo na talo ka at bigo ka sa laban ng iyong buhay. Huwag kang magalit sa sitwasyon at lalong huwag kang magalit sa sarili mo. Tanggapin mo na ang pagkabigo o pagkatalo ay parte na yan ng ating buhay. If you are afraid of taking a chance because it might not work out, you may miss out on opportunities. Number 8, marami pang pagkakataon. Matuto kang makontento sa buhay, pero hindi ibig sabihin na tanggapin mo na lang ang kahirapan mo. Hindi ganun yon. Be active and present in it. Always consider what you can learn from whatever situation you encounter. Mag-focus ka sa pag-abante mo. Huwag kang mag-focus kung sino ang tumatahol sa likuran mo. Number 9, matuto kang magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay hindi lang nararamdamang kasiyahan. Bahagi ito ng ating buhay. Saying thank you makes you happier and more positive. Saying thank you means you appreciate the little things you already have. Recognize daily the things you are grateful for. Let your family, friends, and your partner know how grateful you are to have them. Your life will feel more fulfilling when you actively practice being grateful. Halos lahat ng tao ay nakapokus na lang sa mga bagay na wala sa kanila. They ignore the beauty of life. Magpasalamat ka palagi, kahit sa mga maliliit na bagay. Number 10, tumawa ka. Laughter is the best medicine. Pero wag ka namang tumawa kung mag-isa ka lang. Hindi na yan normal. Laughter is powerful, that it can eliminate stress. Basahin natin ang Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Ang nakakatuwa pa, nakakahawa rin ang pagtawa. Kapag may tumawa sa harapan mo, matatawa ka na rin, di ba? Laughing together can create emotional and social bonds. Kaya mo bang hindi tumawa sa isang araw? Ano kaya ang mararamdaman mo kung sa loob ng isang araw hindi ka man lang tumawa? Siyempre, manghihina ka at parang mawawalan ka ng gana sa buhay. Number 11, sumama ka sa positibong tao. Maniwala ka man o hindi, masasalo natin ang emosyon ng ibang tao. Kung gumugol ka ng panahon kasama ang mga taong positibo at masiyahing mga tao, magiging positibo ka rin at masiyahin. Kung gumugol ka ng panahon kasama ang mga taong nakapokus lang sa negatibong bagay, makakaramdam ka rin ng negatibo sa buhay mo. Basahin natin ang Kawikaan 13:20. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong,
pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Again, masasalo natin ang emosyon ng ibang tao. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasamahan mo. Mamili ka ng mga tao. Pero dapat positibong tao ka rin. Hindi pwedeng ang toxic mo, tapos namimili ka pa ng positibong tao. Gawin mo munang positibo ang ugali mo at sasama ka sa mga katulad mong mag-isip. Real talk lang, hindi lang mga kaibigan mo ang nagpapahid ng negatibo sa iyong buhay. Pati pamilya mo ay may toxic na ugali rin na maaaring ma-adapt mo, pati na mga relatives mo, pati mga kapitbahay. Surround yourself with people who care for you. Surround yourself with people who respect you and enrich your life, and who also care and respect and enrich other people's lives. Hindi ko naman sinasabi na sumama ka lang sa mga taong kinukonsinti ka. Doon ka sumama sa mga taong itutuwid ka. Hindi yung tatawanan lang ang mga kamalian mo. Number 12, mahalin mo ang lahat. Hindi pwedeng namimili ka lang kung sino ang mayaman o angat sa buhay ay sila lang din ang mamahalin mo. Hindi pwedeng ganun ang ugali mo. Be selfless in your attitude towards others. Basahin natin ang unang Korinto 16:14. Ang lahat ng inyong mga gawain ay maganap nawa na may pag-ibig. One of the biggest things that holds us back in our lives is our focus on the idea that we deserve certain things. This feeling can result in feelings of dissatisfaction and anger. Magmahal ka nang walang hinihinging kapalit. Magmahal ka kahit nahihirapan ka. Hindi ibig sabihin na magpapatapa ka na lang sa iba. You can love and accept them and still recognize that they are not good for you. Love is a powerful force in the universe. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Number 13, matuto kang magpatawad. Patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo rin ang mga nananakit sa'yo. Forgiveness is good for your soul. Alam kong mahirap magpatawad, pero para ito sa ikakatahimik ng iyong puso at isipan. Forgiveness can help you feel fulfilled and happy even if the other person never acknowledges the wrongdoing. Hindi mo na kailangang sabihin sa mga tao na pinatawad mo na sila. Maramdaman mo ang kapatawaran sa puso mo. Madali lang kasing sabihin ang pinatawad na kita, pero mahirap tanggapin ng buo sa puso. Tandaan na ikaw lang ang may kakayahang magkontrol sa sarili mo at hindi mo kayang kontrolin ang ugali ng iba. Ang isa sa mga rason kung bakit ang kapatawaran ay mahirap gawin ay dahil ikaw lang ang makakagawa nun. Walang sino man ang makakadikta na patawarin mo na. Hindi kita pipilitin kasi ikaw lang ang nakakaalam kung naghilom na ba ang sugat sa puso mo at kung handa ka na bang magpatawad. It takes time. Take your time. Hindi man alam ng tao na mali siya, patawarin mo pa rin at bumitaw ka na sa negatibong emosyon na yan. Holding on to your anger about the situation ultimately only hurts you. Learning to forgive will help you heal. Forgiving yourself is as important as forgiving others. When we dwell on things about our past lives or behavior that we regret, we can end up falling into an unproductive cycle of self-blame rather than using those experiences as tools to help us focus on becoming better people in the present. We need to forget certain situations in life which bring us negative emotions. Patawarin mo na sila. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Number 14, matuto kang magbigay. Hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Magbigay ka rin. Giving will not only make you better as a person, but it will also help others. Helping others not only benefits them, but it also has physical health benefits for you. Hindi naman pera na lang ang pwede nating maibigay sa tao. Pwede rin naman ang ating kabutihan. Even small acts of everyday kindness can have a huge effect. Your kindness can inspire others to show generosity, and kindness in turn, which then inspires more and more people to do the same. Tanggapin mo ang lahat, ang mga kamalian mo, mga kabutihang nagawa mo, mga negatibo at positibong pagbabago. Tanggapin mo lahat yan. Tanggapin mo ang iba't ibang tao. Treat others as you would like to be treated. Remember that you can learn something from every person you encounter. And the more diversity you embrace in your daily life, the more you will realize that we are all human. Pagod ka na ba sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa'yo? Sawang-sawa ka na ba sa pang-uusga ng mga tao tungkol sa mga ginagawa mo? Gusto mo bang patahimikin ang ingay sa ulo mo? Handa ka na bang sundin ang sarili mong landas nang walang pagsisisi? Ang pinakamaayos mong gawin sa buhay ay mag-focus ka sa sarili mo. Uulitin ko, mag-focus ka lang sa sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kakapokus
kung ano ang iniisip o sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Napakaiksi ng buhay. Magwawakas rin ang buhay mo sa huli. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko to sa'yo upang matanggap mo ang realidad. Bakit mo ibuhos ang buong buhay mo sa kakaisip ng opinyon ng ibang tao? Walang mangyayari sa buhay mo kung takot na takot ka sa opinyon ng iba. Kasi kahit gaano ka pa kabuting tao, may opinyon pa rin sila tungkol sa'yo. Hindi lahat ng tao ay mapiplease mo. Gusto mo bang maglaho sa mundo na wala man lang nagawang positibo sa buhay? Ang nagawa mo lang ay natakot sa opinyon ng iba. Gusto mo ba yon? Kapag iisipin mo palagi na maiksi lang ang buhay at kailangang may gagawin ka para sa sarili mo, tinatanggal nito ang napakalaking pasanin sa buhay mo. Mas lalong gagaan ang buhay mo kung wala ka nang pakialam sa negatibong opinyon ng mga tao. Kailangang may magagawa ka na isang makabuluhang kontribusyon sa sangkatauhan. Ibig kong sabihin, kung mawawala ka na, maaalala ka pa rin ng mga tao dahil sa kabutihan na naiwan mo. Hindi naman mali kung sasabihin mo na walang kabuluhan ang buhay na to. Kasi opinyon mo yan. Pero may magagawa ka para bigyan ng kabuluhan ang buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na kailangang hindi ka makakalimutan ng mga tao kung wala ka na. Ang kailangan lang ay may magagawa ka sa buhay mo. May misyon ka sa mundong ito. May dapat kang gawin upang makamit mo ang pangarap mo. Kaya relax ka lang. Huwag kang masyadong mag-isip na pinagchichismisan ka ng tao. Kasi minsan, pinaglalaruan lang tayo ng ating isipan. Ang payo na ito ay hindi lang para ngayon o para bukas. Ito'y panghabang buhay. This is timeless advice. Alam kong hindi ka komportable na may taong ayaw sa'yo. Lalong-lalo na kung ayaw ka ng taong gusto mo. Tanungin nga kita, mas mabuti bang magustuhan ka dahil sa pagpapanggap mo? O mas mabuting ayawan ka dahil nagpapakatotoo ka? Alam kong gusto mo ang walang halong kasinungalingan sa buhay mo. Alin ba sa dalawa ang pinakamadali? Siyempre, madaling magpakatotoo dahil hindi ka na mag-iisip ng mga kasinungalingan mo. Pero malinaw sa panahon ngayon na ang mga tao ay takot sa pagiging tunay at nababahala sila tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba. Dahil iniisip nila na hindi sila magugustuhan ng ibang tao. Ano ang kanilang ginawa? Nagtatago sila sa likod ng kanilang maskara. Ito ang dahilan kung bakit ang daming tao ang nalulungkot. Hindi lamang nila niloko ang ibang tao. Niloloko nila at iniwanan nila pati ang kanilang sarili. It's a fact that people that end up alone did so by choice. Hindi ka nag-iisa dahil ayaw nila sa'yo. Nag-iisa ka dahil yan ang pinili mong buhay. Kung magpapakatotoo ka lang at nakikihalubilo pa rin sa mga tao, hindi ka kailanman mag-iisa. Ngunit tandaan mo to, kahit ano ang gawin mo, meron ding mga tao na hindi magkakagusto sa'yo. At ano ba ang magagawa mo doon? Wala kang gagawin dahil hindi mo naman sila makukontrol. Di ba? Sumama ka lang sa mga taong tanggap ka ng buo. Hindi nakakatuwa ang pagpipeke ng sarili. Ang resulta lang yan, nenervyusin ka dahil sa mga tinatago mo. Inahadlangan mo lang ang iyong tunay na pagkatao. Sinasaktan mo lang ang iyong sarili. Magpakatotoo ka lang at makaka-attract ka ng maraming kaibigan na katulad mo. Making choices free of concern of what other people think will make you feel so good about yourself. Itatak mo sa isip mo na ikaw ang big boss ng iyong buhay. Ang bawat taong nakapaligid sa'yo ay bahagi lamang ng iyong kumpanya. Pwede silang magpahayag ng kanilang opinyon, ngunit ikaw ang magpapasya. Kahit anong negatibong feedback nila, ikaw ang magpapasya kung magpapaapekto ka ba o aayusin mo ang iyong buhay. Ang isa pang dahilan kung bakit huwag ka nang mag-focus sa opinyon nila, dahil may mga tao rin namang mangmang. Masakit mong sabihin, pero totoo naman to. Minsan may mga taong pagbibintangan tayo sa kasalanang hindi natin ginawa. Minsan sinisiraan tayo. Ang daming mga taong ganyan. Ang mga tao ay laging may suot na maskara sa publiko. Nakikita mo nga sila, pero hindi mo talaga alam kung sino sila, kung ano ang tunay nilang pagkatao. Kahit sobrang close nyo pa, yung kaibigan mong nagsasabi na napakaganda mo, napakagwapo mo, hindi natin alam na kahapon pala ay pinagsasabi niya sa iba na hindi ka maayos pumorma, na ang baduy mong manamit. Kaya mag-iingat ka palagi sa mga taong nasa tabi mo dahil may isa dyan na ibabagsak ka. Nakakapagod ang ganyang sitwasyon.
Mas madali at magaan ang buhay kung hindi mo nalang papansinin ang ganitong klaseng mga tao. Kasi alam mo, kahit ano pa ang kilos mo, huhusgahan ka pa rin. Yan ay isang mapait na katotohanan ng buhay. Yan ang buhay na kanilang pinili. At ito ay ganap na wala sa iyong kontrol. Kaya't mag-focus ka lang sa sarili mo. Mag-focus ka sa buong buhay mo. Kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin ko pang mamatay sa mga desisyon ko kaysa mabuhay ako kakasunod sa desisyon ng mga tao. Ganyan ang dapat ang mindset. You can stop giving a of what other people think by focusing on only what you can control in your life. Ang tangi mong makukontrol sa buhay ay ang mga kilos mo at ang iyong pag-iisip. Yan lang ang makukontrol mo. Seryoso talaga to. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Maaaring hindi ka gusto ng mga tao, ngunit hindi ka nila mapigilan mula sa pagiging tunay mo. Isipin mo lang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Ano ba ang nakakapagpasaya sa'yo? Ano ba ang mahalaga sa'yo? Forget about pleasing other people because you can't please them. Uulitin ko, ano ang nakakapagpasaya sa'yo? Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Ikaw lang nakakaalam kung ano ba talaga ang nakakapag-motivate sa'yo. Kung ano ang nagdudulot ng kaligayahan sa buhay mo. Once you figure out what those things are, then you set about mapping out how you can make them happen. Siyempre, simulan mo na kaagad ang pagkilos. Kumilos ka nang walang takot o walang pag-aalala tungkol sa iniisip ng ibang tao. Kahit matutuwa man sila sa pinagagawa mo o hindi, desisyon mo pa rin to. Huwag kang mag-alala kung hindi sila sang-ayon sa ginagawa mo. Basta't wala ka lang inaapakang tao at hindi naman masama ang ginagawa mo. Panatilihing nakasentro ang iyong atensyon sa misyon mo. Hindi ka mapipigilan ng tao sa paggawa ng mga bagay na gusto mo. Huwag mong isipin na may karapatan silang masunurin ka sa gusto nila dahil sila ang mas pa sa'yo. Pantay-pantay lang tayo sa mundong ibabaw. May kanya-kanya tayong gustong gawin. May kanya-kanya tayong pangarap. Pero kung nasisiyahan ka sa pag-aalala tungkol sa sinasabi ng mga tao, edi gawin mo yun. Pero sigurado ako na magiging malungkot ka sa kalaunan. Naiintindihan ko na gusto mong manatiling malapit sa iyong mga kaibigan at nais mong isaalang-alang ang kanilang mga opinyon. Ayos namang kumonsulta sa ibang tao para sa kanilang mga opinyon. Kahit nga ako ay nakikinig din ng mga payo galing sa ibang tao. Dahil hindi ko pa alam ang lahat. Ang dami pang mga bagay na kailangang tuklasin sa mundo. What I don't advise is feeling like you can't take the path that you want to take because you feel you will be mocked or judged for it. Ang paghingi ng payo sa mga tao ay mabuti. Pero may mga payo rin na akala mo ay mabuti. Pero hindi pala. May mga tao kasing nanghuhusga dahil nagpakatotoo lang daw sila. May mga taong ganyan. Nagpapakatotoo lang daw sila. Pero dahil sa mga sinabi nila, ay nasaktan ka ng lubusan. At hindi mo sila mapipigilan kung yan ang gusto nilang gawin sa'yo. I'm saying, be yourself. And not worry about people's opinion of your lifestyle or choices. I'm not saying you should be rude to them. Huwag mo silang patulan. Ibig sabihin ng wala kang pake, ay huwag mo nang pansinin. Ignore mo na lang. Huwag kang magribat ng mga chismis din tungkol sa kanila. Para mo na ring pinupulot ang negatibong habit nila. Ikaw pa rin ang kawawa. Paano naman kung mismo ang mga magulang mo ay ganyan? Yun bang sila ang nagdidesisyon sa buhay mo? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali ang magulang mo. Hindi rin sila palaging tama. At mararamdaman mo yun sa puso mo. Ang ginawa lang nila ay ginagabayan ka. Pero nasa sayo pa rin ang huling pagdidesisyon. Kailangan mong magpasya kung paano haharapin ang sitwasyon na to. But I suggest na subukan mo at i-minimize mo ang kanilang mga kagustuhan para sa career mo at personal mong mga kagustuhan. Siyempre, pakinggan mo rin ang kanilang mga payo at ilapat mo sa iyong buhay. Ang tanging paraan upang tunay na maging malaya at gumaan ang pakiramdam mo ay sundin mo ang iyong sariling landas na malaya mula sa impluwensya ng ibang tao. Bukod dito, malamang na maunawaan ng iyong mga magulang ang iyong assertion ng kalayaan. Kung hindi nila maunawaan, maaari mong subukang ipaunawa sa kanila para walang kaguluhang mangyayari sa buhay. Mas madali itong gawin kaysa gawin ang mga bagay na hindi mo gusto dahil lang natatakot ka sa mga magulang mo. Hindi ko naman sinasabi na magrebelde ka. Lahat naman tayo ay may mga rules na sinusunod. Sinusunod natin ang mga utos ng ating magulang. Mas maganda pa ring mamuhay sa paraang gusto mo. Masaya akong isakripisyo ang ilang kalayaan bilang kapalit ng kapayapaan ng isip. Huwag mong hayaan na malunod ang iyong sariling opinyon
dahil sa ingay ng opinyon ng ibang tao.